Sa pumapagpalang gabi sa ating lahat at Friday na naman po, samahan niyo. Sama-sama po muli tayo na pag-usapan at talakayin ang salita ng Panginoon. And this month po, ang ating main topic ay Faith with Unshakable Hope in an Unshakable World. And ang ating supporting verse po ay matatagpuan sa mga Hebreo chapter 11 verse 1 to 3. Basahin po natin. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, Lord, thank you for this day, Panginoon. Sa gabing ito, samahan niyo kami, Panginoon, na matalakayin ang iyong salita, Lord. Use me as your instruments, Panginoon, upang maipahayag ang iyong mga salita, Lord, at ang inyong mensahe, Lord. Muli, Panginoon, salamat po at kayo lamang may taas, Panginoon. Sa gabing ito, in Jesus' name we pray, Amen. Yun, so these past few weeks, natalakay na po ang topic na to ng ating mga pastors and ating mga kapatid, no? So, ang iba po ay na-topic na kung paano nga ba natin mapapatibay ang ating faith, no? Ngunit ngayong gabi naman po ay ating tatalakayin, paano mo nga ba malalaman kung na-build mo na matibay ang iyong faith? So, una, you trust God even when you don't understand. No? So, when things don't go your way, you still choose to believe that God has a purpose. You say, Lord, I don't see the reason yet, but I trust you. So, malalaman mo na na-build mo ng matibay ang iyong faith kapag nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon kahit na hindi mo ito naiintindihan. No? Nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon kahit na tila ba parang hindi na ayon sa iyong kagustuhan ng mga nangyayari. And you still trust in the Lord kahit na parang bang malayo ito sa mga plano mo. And you still trust in the Lord kahit parang lahat na lang ay hindi maganda ang kinakahantungan. And you still trust in the Lord kahit na parang ang sakit-sakit na, no? So, and sometimes God doesn't calm the storm because the storm was never the problem. He let it rage so he can calm you. The storm doesn't send to break you and was sent to build you. Growth doesn't came from comfort. Strength doesn't rise from silence. And storm exposes what's weak and strip away what's fake. So, ang ating mga pagsubok sa buhay ay ibinibigay ng Panginoon upang tayo ay patibayin at subukin kung gano'n na nga ba katibay ang ating pananampalataya. No? So, ang storm ay ginagamit lamang ng Panginoon as instrument upang tayo ay mapatibay. Sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 10. No? So, do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. No, kasama natin lagi ang Panginoon sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. No, kaya wag tayong mabahala dahil kasama natin lagi ang Panginoon. So malalaman mo na matibay na nga ang iyong faith kapag patuloy ka nagtitiwala sa Panginoon. And pangalawa, malalaman mo na matibay na ang faith mo kapag patuloy kang kalmado at mapamanalangin sa oras ng mga pagsubok. No? Instead of panicking or giving up, you run to God in prayer. You choose peace over fear because your confidence is in Him. No? Example, tayong mga tao ay parang meron din tayong nature na parang tulad sa mga hayop. No? So, paano nga ba yun? And, di ba, kapag ang isang hayop ay nagigipit, napipressure, or feeling niya nasa panganib siya, anong ginagawa ng isang hayop? Di ba?
na isang animal, may chance ang itong mangagat, mangalmot, di ba? Habulin ka pa niyan, lalo na kung aso. So, tayong mga tao is ganun din tayo, na kapag nagigipit tayo ay may chance din tayong gumawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kapag strong ang faith mo, kalmado ka pa rin kahit sa oras ng pagsubok sa ating buhay. No? Sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 4, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. No? So, paumanhin lamang po at nasa trabaho po ako. And may mga dumadaan po kasing tao. Yan, so, ang sabi dito is, present your request to God. No? And He will guard your heart and your minds. No? Hindi ka pababayaan ng Panginoon sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Lagi natin siya kasama at siya ang magsisilbing gabay at kalasag natin para tayo mapatibay sa ating mga pinagdadaanan. And number 3, paano mo nga ba malalaman na nabuild mo ng maayos ang iyong faith? Yun ay kung you don't let circumstances define your faith, no? When blessings fade or problems come, your faith doesn't fade with them. You still worship and still believe, still and stand firm. Yun, so malalaman mo na nabuild mo na matibay ang iyong faith kapag hindi ka na nag-i-skip sa gawain, kapag nag-aaway kayo ni mister, o pa nag-aaway kayo ng boyfriend or girlfriend mo, o kapag nag-aaway kayo ng nanay mo, or nakasagutan mo yung kapatid mo, o yung kuya mo, yung ate mo, kapitbahay mo, sino man, or kapag may hindi kayo pagkakaunawaan ng ka-churchmate mo, ng kabanda mo, ng gitarista, ng drummer, ng bahista, no? So, malalaman mo na matibay ang faith mo kapag hindi na naapektuhan ng iyong ministry, hindi na naapektuhan ng ministry mo ng mga nangyayari sa iyong buhay. Kapag meron tayong pinagdadaanan, is hindi na naapektuhan nito yung ministry natin sa Panginoon. And you still worship God even your heart is not okay. No? Even your prayers is still not answered. You still worship and believe kahit na baon ka na sa utak at bayarin. No? You still worship and believe kahit na feeling mo di ka na belong sa isang church. And you still worship and believe kahit na galit ka, kahit na nasasaktan ka, no? So, i-share ko lang po yung isa sa mga experience ko na meron po isang sa kapatid natin sa Panginoon na nag-share sa akin na feeling niya daw is di na siya belong sa church. No, ang shinare ko sa kanya is ang gawa ng kaaway is talagang kahit ano ginagawa talaga niyan para lang tayo mapalayo sa Panginoon. And ang gawa ng kaaway is magpapasok siya ng mga thoughts sa isip natin, mga bad thoughts, upang lalo tayong ma-discourage, no? Para mailayo tayo. Dahil ang ganyan ng kaaway gusto niya tayong mailayo sa mga circle of friends natin na makakatulong sa atin na lumago at lumalim sa Panginoon. So ayaw ng kaaway yung ganun So, ang gagawin niya, magbibigay siya ng mga negative thoughts sa ating mga isipan upang lalo tayong mawala sa gawain at lumayo sa mga kapatid natin sa Panginoon. So, ayun, and share ko nga sa kanya na itong mga nasa isip niya ay gawa lamang ng mga kaaway upang mailayo tayo sa Panginoon. And sabi ko, you still, itry mo lang and wala namang masamang mangyayari or wala namang mawawala sa iyo kung itatry mo pa rin na dumalo. And ayun nga, patuloy siyang try niya, dumalo siya. And after that, nag-chat siya ulit sa akin, nag-message siya na nagpapasalamat siya dahil
Lahat nga nung kanyang negative thoughts is nasa isip nga lang niya. Akala niya kasi hindi na siya belong. Ngunit nung mali siyang dumalo is doon niya na-feel na still a part of the family pa rin siya. No? So, ganun yung ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi niya hinahayaan na mawala tayo. And yung mga negative thoughts na nasa isip natin is nilalagay lang yan ng kaaway para hindi mawala tayo. No? So, ganun ginagawa ng ayon ng kaaway na napapalapit tayo sa Panginoon. So, huwag natin hayaan na mangyari yun. No? And sabi nga, your relationship with the Lord should not be affected by the trials you encountered in life. No? Ano man ang na pagdadaanan mo sa iyong buhay, eh dapat hindi na neto naapektuhan yung ministry, lalo na kung mayroon kang ministry. Hindi na dapat neto naapektuhan, okay? So sabi nga sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, though the fig trees does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the field produce no food, though there are no sheep and in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. No? Even when everything goes wrong, we can still rejoice in trust in the Lord. No? Our faith should depend on Him, not on our situation. No? So, ang faith dapat natin is nakarooted sa Panginoon, hindi sa ating napagdadaanan sa buhay. At sabi din sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. No, God is always working behind the scene for our goods. No, hindi man natin napapansin, pero ang Panginoon ay patuloy na gumagalaw. Patuloy na siyang may ginagawa sa ating mga buhay kahit na feeling mo na hindi mo nakasama si Lord. Pero behind the scene, gumagawa talaga ang Panginoon sa ating mga buhay. At patuloy niya tayong iniingatan. So, next, malalaman mo na matibay na at rooted yung iyong faith kapag patuloy kang dumalago at sumusunod sa salita ng Diyos. No? Ibig sabihin nito ay hindi ka lamang nakikinig ng salita ng Diyos, kundi isa na sa buhay mo rin to araw-araw. Habang patuloy kang sumusunod sa Kanya, lalo kang tumitibay sa pananampalataya at nagiging mas malapit ka sa Kanya. No? Sabi nga sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7, so then just you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. No? Patuloy nating palalimin ang relasyon natin sa Panginoon. Let your faith take root on and bear fruit through obedience and gratitude. So sa ating pangwakas, number 5, malalaman mo na meron kang matibay na faith kapag meron kang hope na kahit kailan ay hindi namamatay o kumukupas. No, ibig sabihin nito ay kahit na sa pinakamadaling na sandali ng iyong buhay, patuloy kang kumakapit sa pag-asa at na umaasa sa Panginoon. No? A hope that remains alive because it is rooted in God, not in your situation. No? Paulit-ulit natin sinasabi yun para at least maano natin sa ating mga isipan na ang faith natin is dapat rooted sa Panginoon, no? Hindi sa ating nangyayari sa ating mga buhay. And ang ganitong uri ng pag-asa ay hindi kumukupas kapag nahihirapan or bagkus lalo itong tumitibay dahil natitiwala tayo patuloy sa Panginoon. No? Na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. No? You continue to believe that God can turn pain into purpose. Instead of letting pain break you, you allow it to shape you and draw you closer to Him. No? Pinipili mong manampalataya na sa bawat sakit, loss, and disappointment ay may nakatagong layunin ang Diyos. Mga sugat na kanyang ginagawang daan upang tayo mga sugat na kanyang ginagawang daan
patungo sa mas kanyang dakilang plano sa ating mga buhay. No? Ganun gumilos ang Panginoon sa ating buhay. And before we end, let me share to you a very short story lamang. Meron isang scientist na gumawa ng experiment about sa tatlong daga. So, kumuha siya ng tatlong daga and naglagay siya ng maraming tubig sa isang timba. So, ang layunin ng eksperimento ng ito ay malaman kung gaano nga ba katagal itatagal ng daga sa isang tubig bago ito malunod at tuluyang mamatay. So, sinagawa nga niya ang kanyang experiment. Kumuha siya ng timba at pinuno niya ito ng tubig at nilagay niya yung tatlong daga. And after 15 minutes, nakita niya na nangihila na yung daga at nasa bigit na ng kamatayan at malulunod na. Ang ginawa ng scientist is agad niyang kinuha yung tatlong daga, pinahon niya, tapos tinuyo, pinatuyo niya at pinakain, pinagpahinga hanggang sa tuluyan na makarecover yung tatlong daga, malakas na ulit. After neto, kumuha na ulit siya ng timba, pinuno niya ng tubig at ilagay niya ulit yung tatlong daga. Pero this time, wala na siyang planong sagipin yung daga. Titingnan niya na kung gaano ulit katagal yung itatagal ng mga daga bago ito malunod at tuluyang mamatay. No? Sa pangalawang subok ng scientist, nagulat siya na noong una 15 minutes tumagal yung mga daga. Ngayon is more than 60 hours nang bago niya tuluyan nakita na manghina at nabubog yung mga daga at tuluyang mamatay. 60 hours, no? So, yun yung pagitan yung una bago sila tuluyang mamatay, 15 minutes. Ngunit nung sinagip sila, naka-recover at muli ay sinabak doon sa test, umabot na sila ng 60 hours, no? Grabe yung difference ng oras, no? Kung ating iisipin, pagbubulay-bulay yung ginawa experiment ng isang scientist, we will see the power of hope, no? Makikita natin yung gaano kahalaga yung hope na binigay ng scientist dun sa mga daga. Dapat ay maximum of 15 minutes lang itatagal ng mga daga bago sila malunod at tuluyang mamatay. Umabot pa sila ng mahigit 2 days because of the hope that scientists gave to them. No? And in our life, all we need is a faith anchored in unshakable hope. And God will take care of the rest. Just like in the story of the rats who held on because of hope. We too will witness what God can do in our lives beyond our limitations, beyond our expectation, beyond our pain, our suffering, and even our tears. For when hope and faith meet, miracles begin to unfold. No, maraming salamat po. Yun lamang po. Maraming salamat po sa sama natin yung Friday upang pag-usapan ang salita ng Panginoon. Muli, kita-kits po tayo ulit sa Sunday and maraming salamat po sa pagsama. And yun lamang po. At bago ang lahat, manalangin po muna tayo. Heavenly Father, Lord, thank you, Lord, for this evening, Panginoon, sa iyong binibigay sa amin na patnubay, Panginoon, at lakas na kahit anuman ang aming pinagdadaanan sa aming buhay ay patuloy kang nandiyan, Panginoon, at pinagtitibay mo kami, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong walang humpay na pag-ibig sa bawat isa, Lord. At Panginoon, salamat po, Lord, at ingatan niyo po ang bawat isa, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yun lamang pa at kita-kits sa Sunday. Thank you.